Pangulo Abdurrahman Mohamed Abdullahi ng Republika ng Somaliland. Karangalan ko po makasama kayo ngayon. Salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat po. Ginoong Pangulo, makasaysayan ang pagbisitang ito, hindi lang sa Israel, kundi pati sa pagbubukas ng unang embahada sa Jerusalem. Ano ang kahulugan ng sandaling ito para sa Somaliland matapos maghintay na mahigit 3 dekada para sa formal na pagkilala? Sa totoo lang, ang pagbisita ko ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang pinuno ng Estado, ng isang Pangulo ng Somaliland sa kahit anong bansa sa mundo. Kaya't yun mismo ay kasaysayan. At ang pagbubukas ng kauna-unahang embahada ng Somaliland sa Jerusalem ay isa rin napakalaking kaganapan para sa aking mga kababayan at para sa aking sarili. At iyon ay nagpapalakas o nagbabantayog sa lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Israel at Somaliland. Alam kong ito ang unang opisyal mong bisita, pero nagkaroon na ng lihim na pagbisita sa Israel, kasama ang opisina ng ugnayang panlabas bago ang formal na pagkilala. Paano yan nakatulong para marating natin ang kinalalagyan na yon? Para sa akin, yon ang naging ugat ng mga nangyayari ngayon. At normal lang ito. May mga lihim na sakripisyo na ginagawa sa lahat ng bansa sa mundo. Bakit ang Israel ang unang bansa na kumilala sa Somaliland? Ano ang nakikita ng Israel na hindi pa nakikita ng ibang mga bansa? Sa totoo lang, hindi naman ito kakaiba. Kaya ang Israel ang unang bansa na kumilala sa Somaliland noong ika-26 lang Hunyo, 1906. At muli, ito ang unang bansa na kumilala sa Somaliland noong ika-26 ng Disyembre, 2025. Kaya sa tingin ko, ang pulisya ng gobyerno ng Israel ay nakabatay sa realidad. Oh. Pagkatapos ng Israel, sino naman ang kasunod? May katiyakan na ba mula sa ibang bansa na kikilala ng Somaliland? Marami kaming bansa sa listahan, pero hindi muna namin ito isisiwalat dahil sa ilang dahilan. Gaano ito kabilis mangyayari? Maring malapit na. May koneksyon ba kayo kay Pangulong Trump sa US tungkol sa pagkilala? Sa pamamagitan ng kanyang mga diplomatikong ugnayan, nakapagbukas kami ng mga linya ng komunikasyon. Iba pang mga bansa sa reyon, Ethiopia, UAE, Kenya, ito ba ang mga bansang pangunahing prioridad para sa Somaliland ngayon? Oo, nagbukas din kami ng linya para sa kanila. Para sa mga rehiyong gustong humiwalay at makilala, karaniwang African Union ang unang nagtatakda ng ganitong presidente ayon sa kasaysayan. Sinusunod ba ng Somaliland ang tamang proseso sa African Union para sa opisyal na pagkilala? Gusto kong itama ang katawagang breakaway. Hindi kami humiwalay. Naging isang soberanong bansa kami noong ika-26 ng Hunyo, 1906. At naging malaya ang Mogadishu makalipas ang 5 araw. Mas matanda kami kaysa Mogadishu. Mas matanda kami kaysa sa Somalia. Mas matanda kami kaysa sa Kenya. Mas matanda kami kaysa sa Uganda. Mas matanda kami kaysa sa Eritrea. At siguro, kalahati ng mga bansa sa Africa, mas matanda kami. Napakayaman ng kasaysayan sa Somaliland. Para sa isang bansang mayoryang Muslim na magbukas ng unang embahada sa Jerusalem, anong nagtulak sa inyo sa desisyong ito? Nag-alala ba kayo sa posibleng negatibong reaksyon ng ilang Arabong bansa sa pagbubukas ng embahada sa Jerusalem? Hindi kami nababahala kahit kaunti sa anumang negatibong reaksyon. Isa itong desisyon. Ginawa namin ito at paninindigan namin ito magpakailanman. Bakit ganitong desisyon? Dahil ang Israel ang unang bansa na kumilala sa amin. At karaniwan, ang mga embahada ay binubuksan sa mga kabisera ng bawat bansa kapag kinikilala nila ang isa't isa. Sa ngayon, kapwa binatikos ng otoridad ng Palestina at Somalia ang iyong pagbisita ngayon sa Israel. Paano mo sasagutin ang kanilang mga puna? Sa tingin ko, nagsulat ako ng liham sa Somalia at 82 at 72 pang ibang bansa noong ika-17 ng Mayo, 25. At ang Israel lang ang tanging bansa na tumugon sa aking kahilingan. Binigyan ko sila ng tsansang makilala ang Somaliland, pero hindi nila ito nagamit.
Ano pa ang maiaalok ng Israel sa Somaliland bukod sa pagkilala? Usapan natin ang konkretong benepisyo, teknolohiya, agrikultura, tubig, seguridad. Ano ang mapapala ng Somaliland sa relasyong ito? Naniniwala ko maraming benepisyo ang Somaliland sa relasyong ito. Agrikultura, tubig, kalusugan. Gayon din, 8 bata na may ganitong kondisyon sa puso ang gagamutin sa Israel ngayong linggo. Wow, kamangha-mangha. Oh. May base militar ba ang Israel sa Somaliland para sa seguridad? Hindi pa ngayon. Pero sa hinaharap, Hindi ko yan inaalis sa posibilidad. nakikita mo ba ang Somaliland bilang isang katuwang sa paglaban sa mga Houthi sa Red Sea at iba pang impluwensya ng Iran? Anong mga mapagkukunan ang meron ang Somaliland para labanan ang banta sa mga daanan ng tubig? Sa totoo lang, hindi naman sinasalakay ng Somaliland ang sinuman. Hindi ito kaaway ng sinuman, pero may karapatan itong ipagtanggol ang sarili nito. Sa kahit anong kakayahan na meron ito. Paano naman poprotektahan ang international na daan ng tubig na ito? Well, meron tayong mga coastal guard at humihingi tayo ng tulong mula sa ating mga kaibigan para mapalakas ang kakayahan ng ating mga coastal guard. Kasama ba ito sa mga dahilan na ibinabahagi ninyo sa ibang mga bansa na nais formal na kilalanin ang Somaliland? Oh, At paano naman para sa isang mamamayan ng Somaliland? Ano ang makukuha nila mula sa sandaling ito na sa wakas ay magbubukas na ng embahada sa Jerusalem? una sa lahat, ang nakukuha nila ay ang pagkilala na matagal na namin hinahangad sa loob ng 35 taon. Bukod pa rito, magkakaroon kami ng ugnayan, pakikipagtulungan sa agrikultura, sa tubig, sa kalusugan at sa seguridad. Magkakaroon ba ng direktang biyahe ng eroplano mula Israel papuntang Hargeisa? Siyempre. Walang pag-aalinlangan at walang mga restriksyon. Gaano kabilis mo sa tingin natin ito maasahan? Napagkabilis. Naririnig namin na ang ilang mga Israeli ay nahihirapan talagang makapunta sa Somaliland dahil sa mga travel visa at mga restriksyon sa pagdaan sa Somalia. Gaano kaseryoso ang problemang ito at ano ang ginagawa para matugunan ito? Opo, kinikilala ko na may problema ba yun sa mga visa para sa mga dayuhang pumupunta sa Somaliland dahil sa kinakailangang visa ng Somalia. Pero problema nga yun at kasalukuyan naming tinutugunan ang problemang yon. Ano ang kahulugan nito para sa mga Israeli at taga-Somaliland sa hinaharap sa pagbiyahe sa pagitan ng dalawang bansa? Kasama ang ating mga kaibigan at mga organisasyong Ruso na responsable sa aviation, umaasa kami na makakahanap kami ng solusyon sa problemang yon. Paano nakakaapekto ang ulat ng Babar sa papel ng Somaliland bilang potensyal na sentro ng kalakalan at lohistika sa rehiyon? Totoo, ang Berbera ay tradisyonal na sentro ng lohistika. Sikat ang daungan na ito. Matatagpuan ito sa isang napaka-estratehikong lokasyon at nagsisilbing pintuan papuntang Ethiopia at marami pang mga bansa sa loob ng Afrika. Kaya at ang kahalagahan ng Berbera ay lalo pang tumaas ngayon dahil sa mga rutang pangkalakalan na dumadaan dito at maraming bansa ang itinuturing ang Berbera bilang isang napaka-estratehikong lokasyon. Dumarating sila at nakikipagkalakalan sa amin. Sana mas lumago pa ito. Sa aling mga bansa pa ninyo gustong palawakin ang ilan sa mga pakikipagtulungang ito? Estados Unidos, United Arab Emirates, Israel, at marami pang ibang mga bansa. At may katiyakan ba kayo kung kailan magiging mas malalim ang ilan sa mga partnership na ito? May ilan na naisimula at dumarami pa, may iba pang sasali. Ginoong Pangulo, tumingin tayo sa hinaharap. Oo. Pagtalipas ng isang taon, anong palatandaan ng tagumpay na relasyon ng Israel at Somaliland? Sa loob ng isang taon mula ngayon, umaasa ako na lalago ang relasyon. Lalago ang kooperasyon. Magtutulungan tayo sa agrikultura, sa tubig, sa yamang mineral, sa mga hayop, sa yamang dagat, sa mga rutang pangkalakalan, at sa industriya. Umasa ako mararamdaman natin ang pagbabago matapos ng isang taon. Ano ang mensahe ninyo sa mga bansang ayaw pa rin kilalanin ang Somaliland? Ang mensahe ko ay malinaw.
Sana sumali na kayo bago pa mahuli ang lahat. Ano po ang ibig niyong sabihin sa huli na ang lahat? Huli na ang lahat. Ang ibig kong sabihin ay mawawala ang pagkakataong meron sila ngayon. Ang mga oportunidad na meron sila, mawawala na sa kanila ngayon. Kung hindi sila sasali, kung sino ang mauuna, ay magkakaroon ng pinakamagandang oportunidad at pinakamagandang tsansa para sa kooperasyong ito. Ginoong Pangulo, Mahadzaned, salamat po. Walang anuman. Maraming salamat po. Salamat po.